Ngayon, pag pinag-usapan po natin ang usapin patungkol sa mga kabataan, napakahalagang paksa po ito. Dahil ang mga kabataan po natin, sila yung susunod na leaders. Susunod na, kumbaga sila po yung next generation, next in line, because the youth of today are leaders of tomorrow. Yung mga kabataan natin sa panahon ito, sila yung magiging pinuno, magiging tagapanguna sa hinaharap. Kaya, ang banal na kasulatan ay meron pong mga praktikal na payo. Pag pinag-usapan natin ang payong sa uri ng kanilang pamumuhay, sa uri ng kanilang mindset, sa uri ng kanilang pakikitungo sa kapwa, lahat pong yan ay meron pong ipinapayo ang banal na kasulatan. Kaya nga, nawa sa gabi pong ito, tayo ay mabinipisyuhan ng pag-aaral pong ito and maging kapakinabangan sa mga kabataan po. Now, unahin po natin. Itong mga praktikal na payo na sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga kabataan, una po rito, hanapin ang Diyos ng maaga. Seek God early. Ang kabataan po ang pinakamainam na panahon upang magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. At ang mga gawi na nabubuo sa murang edad ay umuhubog sa kinabukasan. Dahil kapag ang isang kabataan naturuan, nahubog ng nasa murang edad pa. Meron na pong sinasabi ang Kawikaan, chapter 22 verse 6, turuan mo ang mga bata habang sila'y mga bata pa upang sa kanilang paglaki hindi nila hiwalayan ang turo o ang aral. Kapag ka nataniman itong mga bata ng nahubog sila sa murang edad, hindi po nila makakalimutan. Hindi po ito basta-basta may aalis sa kanilang puso, sa kanilang isipan yung kanilang aral na natutunan. Para po bagang ganito, ang hirap sa isang puno na yung puno pag malaki na, saka mo itutuwid. Pag baluktot yung puno, malaki na. Pag tinuwid mo, pwedeng mabali. Now, ang hirap pong ituwid yan kasi malaki na Kumbaga, struggle ka diyan. Now, yung nagsisimula pa lang tumubo, ayan, mas maganda, mas mabilis mong ma-motivate, mas mabilis mong ma-evolve. Kaya, ang Biblia nagsasabi na hanapin natin ang Diyos habang maaga pa. Ang sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong may lalang o ang may likha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Remember the Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang may likha, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Ano po yung pag pinag-usapan natin yung panahon ng kabataan dito, hindi lamang po ito tumutukoy sa edad, kundi maging sa kalakasan. Habang malakas ka pa, mas mainam na alalahanin mo ang Panginoon. Kasi nga, ang tamang pag-alaala sa Panginoon, hindi lamang yung sa isipan. Pag inaalala natin ang Panginoon, kasama po diyan yung pagsunod sa kanyang kalooban at yung ating may paglilingkod. Kasi pag naalala natin, hindi lang natin inaalala yung kanyang pangalan, inaalala po natin yung kanyang mga kagustuhan sa buhay natin. Kaya nga, isa sa practical na advice, number 1 po diyan, na pinag-usapan natin, hanapin ang Diyos ng maaga pa. Magkaroon ka ng regular na panalangin at pagbabasa ng Biblia. I'm calling to all young people. Magkaroon ka ng regular na panalangin at pagbabasa ng Biblia. Huwag kang mananalangin lang kapag kaaraw ng pagsamba o kaya may panambahan. Huwag kang magbubuklat ng Biblia lang kapag kaaraw ng pagsamba. Magkaroon ka ng regular. When we say regular, araw-araw meron kang oras na iniukol para manalangin at magbasa ng banal na kasulatan. Kaya in-encourage po natin yung mga young people na mag-journal. Dahil yan po ay magsiset ng disiplina sa buhay natin. Panalangin at pagbabasa ng Biblia. At hindi natin pwedeng sabihin ay wala akong time, pastor, masyado akong busy, marami akong gawain sa school, marami akong mga pinagkakabalahan. Ano yung pagkayan ng katwiran natin? Makikita naman natin sa lifestyle ng mga kabataan ngayon. Maaring sasabihin busy pero meron pong napakahabang time when we talk about social media.
Maaaring busy nga, pero grabe yung paggamit ng social media, kung ano-ano po mga pinapanood. Nakakalungkot lang yan kung walang time para sa pagbabasa ng Biblia at wala pong time para manalangin. Kung meron kang time sa mga leisure, kung meron kang time sa mga gadget, social media o kung anumang mga pinapanood, huwag mong kakalimutan yung regular na panalangin at pagbabasa ng Biblia. Dahil yan ay nagpapakita ng pag-alaala mo sa Panginoon ng maaga pa. Habang ikay nasa kalakasan pa, nasa kabataan pa, naglalaan ka ng oras ng regular sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, isama ang Diyos sa iyong pag-aaral, pagkakaibigan at mga plano sa buhay. Huwag mong isi-set aside ang Panginoong Diyos. Nakakalungkot po kasi kung kailan na natin kailangan ng Panginoon, saka lang natin naalala. Magkaroon ka ng, magkaroon ka ng kaisipan. Isama mo ang Diyos sa iyong pag-aaral, pagkakaibigan at mga plano sa buhay. Isama mo. Kaya nga napakalaga, bago ka pupunta sa school, nagpipray. Pag may mga activities, lalo sa exam, magpipray. Sa pagkakaibigan, kasama po ang Panginoon. Meron pong guiding principle palagi. Maging sa plano ng buhay. Huwag ka magplano ng, pang sarili lang. Huwag ka magplano para lang sa, nakasentro lang sa iyong sarili. Magplano ka, isama mo palagi ang Panginoon sa buhay mo. Isama mo ang Panginoon sa plano mo. Kaya number 1, na payo, practical na payo. Hanapin ang Diyos ng maaga. Huwag nating hanapin ang Panginoon kung kailan huli na. Huwag tayo, although mga Pilipino tayo, huwag nating palaging nagiging bukang bibig yung salitang Filipino time. O kaya huwag nating ipapahuli ang Panginoon. Huwag nating gawing last option ang Panginoon. Huwag nating ugaliin na kung wala nang mapuntahan sa kanaalala ang Panginoon. Hanapin natin ang maagang Panginoon, especially yung mga young people natin. Pangalawa, maging maingat sa pagpili ng kaibigan. Ito pangalawa sa praktikal na payo para sa mga kabataan, maging maingat sa pagpili ng kaibigan. Bakit po? Malaki ang impluwensya ng mga kaibigan sa iyong ugali, sa iyong desisyon at spiritual na buhay. Tingnan niyo po yung mga kabataan natin. Sa pamilya, doon po unang hinuhubog yung ugali, karakter ng mga bata sa loob ng tahanan. Pero magugulat ka, bakit tila nag-iiba yung ugali habang lumalaki? Isa po dyan sa nakaka-impluwensya yung kanyang mga kaibigan na nasasamahan. Kaya sa mga young people, maging responsable, maging maingat sa pagpili ng iyong kaibigan sapagkat malaki ang kinalaman nila sa iyong ugali, sa iyong desisyon at higit sa lahat sa spiritual na buhay. Nakakalungkot na nung pasimula ang singla sa church, active sa church, pero kinalaunan, mas masaya na nakasama yung mga nasa labas, ibang activities kesa sa loob ng church. Nakakalungkot nga dahil sa loob ng isang linggo, 6 na araw kasama mo, isang araw na lang para sa Panginoon, hindi pa na ibibigay dahil ang impluensya ng mga napiling kaibigan ang humahatak. Anong sabi ng Kawikaan, chapter 13, verse 20? Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapahamak. Kapag ang kasama natin marunong, pag wise, pantas, nagiging pantas din. Kumaga, pag matalino yung kasama mo, naging matalino ka rin. Pero kapag ang kasama mo, mangmang, yan ay maghatid sa kapahamakan. Now, sa practical na aplikasyon, dapat nating maintindihan, pumili ng mga kaibigang nag-uudyok ng mabuting pagbabago. O yan po yung dapat nating pipiliin o sasamahan. Na pumili tayo ng mga kaibigan na nag-uudyok, dadalhin ka sa mabuting pagbabago. Sa kabaliktaran naman, iwasan ang mga kaibigang nagtutulak sa kasalanan at masamang gawain. Again, gusto ko itong bigyan ng emphasis. Ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Yan po yung dapat na maintindihan ng ating mga kabataan. Kapag tunay yung kaibigan mo, dadalhin ka sa kabutihan, hindi sa kapahamakan. Kung tunay yung kaibigan mo, kumbaga pag sinasabi mong totoo yung kaibigan mo,
Masaya yan pag nakita ka nagbabagong buhay. Dating ikaw ay iba yung takbo ng pamumuhay mo, iba yung priority mo. Ngayon, ikaw ay isang mananampalataya, inuuna mo ang Panginoon. Masaya siya sa mabuting pagbabago. Kapag ganun po yung kaibigan, wow, maganda pong kaibigan yan. Dahil nag-uudyok sa mabuting pagbabago. Pero kung yung kaibigan mo ay nagtutulak sa iyo sa kasalanan o mga masasamang gawain, mga bisyo at kalayawan, iwasan mo yan. Bakit? Kasi nga, dadaling ka niyan sa kapahamakan. Now, pinag-usapan po natin ngayon mga kapatid at mga kaibigan, ang praktikal na payo. Praktikal na payo para sa mga kabataan. At nandun na po tayo sa pangalawa, maging maingat sa pagpili ng mga kaibigan. Pumili ng kaibigang nag-uudyok sa mabuting gawa. Iwasan yung kaibigang nagtutulak sa iyo sa kasalanan at masamang gawain. Pangatlong payo, praktikal na payo. Mamuhay ng may kalinisan at kabanalan. Tinatawag po ng Diyos ang kabataan na mamuhay ng banal sa kabila ng mga tukso. Grabe po yung temptation ngayon, especially sa mga nasa murang edad, sa mga kabataan, ika nga. Exposed sa mga technology, exposed sa mga bagay na hindi naman dapat nila nakikita pa. Masyado pong exposed ngayon dahil through social media talagang masyado po itong malawak. Ito pong technology dahil po sa pag-unlad ng teknolohiya, yung mga bagay na hindi pwede pang makita na dapat na nakatago pa ay nakikita na ng mga kabataan. Now, tinatawag ng Diyos ang mga kabataan na mamuhay ng banal sa kabila ng mga tukso. Nandyan po yung mga tukso, nandyan po yung mga different temptations. Pero ang Diyos, tinatawag niya yung mga kabataan na mamuhay ng banal sa kabila ng mga tukso. Siguro tatanungin niyo ako, Pastor, paano ba namin mapagtatagumpayan yan? Paano ba namin lilinisin yung aming pamumuhay, yung aming lakad? Ito po yung sagot. Awit 119 verse 9. Tandaan niyo po yung talata. Awit 119 verse 9. Paano lilinisin ng isang kabataan ang kanyang lakad? Question mark. Sa pag-iingat ayon sa iyong salita. Wow. Paano daw po malilinis yung lakad ng mga kabataan? Sa pag-iingat ayon sa iyong salita. Kapag kaiingatan natin yung salita ng Panginoon sa ating pong puso, yan po yung magiging daan upang tayo ay makaiwas, malinis yung ating pong mga lakad, yung ating uri ng pamumuhay. Sabi nga po niyan yung salita ng Panginoon, yan po yung magbibigay sa iyo ng proteksyon. Yan yung tagapagpaalala. Now, bantayan ang iyong isipan laban sa mga masamang impluensya. Hindi po lahat ng mga nakikita natin dapat mong entertain. Sabi nga ng kasabihan, hayaan natin minsan lumilipad-lipad lang yung ibon sa ulo na natin. Huwag nating hayaan umipot sa ulo natin. Anong ibig natin sabihin? I-neglect mo yan huwag mong entertain. Maring napapadaan, maring sumasagi sa isipan mo, but don't entertain them. Sabi nga niyan, bantayan ang iyong isipan laban sa masasamang impluensya. Anong gagawin natin? Magtakda ng malinaw na hangganan sa mga relasyon o kaya sa pakikitungo. Meron kang meron kang limitasyon, meron kang boundary ika nga. Kumbaga hanggang dito lang. Pag alam natin medyo dadaling ka na doon sa ibang level, stop it. Kumbaga magkakaroon ka ngayon ng malinaw na boundary, distansya, malinaw na hangganan. Meron kang kumbaga limitasyon. Hindi lahat ng naisipan mo gagawin mo. May tamang panahon sa lahat ng mga bagay. Hindi dapat natin i-fast track ika nga. Alam po ninyo, dahil ngayon sa ang gusto ng mga tao ngayon, fast track, yung instant kung tawagin. Sabi nga po nung napakinggan ko, ang tao ngayon gusto ng instant, madalian. Instant food. Kaya ang death ngayon, instant death. Instant food, instant death. Dahil kargado ng napakaraming mga ingredients o kaya mga preservatives and additives. Now, ang point natin ganito, hindi dapat natin i-fast track yung mga bagay, lalo tigit may prosesong pinagdadaanan. Yun yung sinasabi natin, magkaroon tayo ng malinaw na hangganan sa relasyon o kaya malinaw na hangganan o kaya ng boundary.
Hanggang saan ka lang ba? Ibig natin sabihin, pagka nag-aaral ka pa, atupagin muna yung pag-aaral. Huwag mo nang samahan ng ibang mga makakahadlang o kaya makukuha yung atensyon mo. Pag-aaral muna. Dahil kapag sinamahan mo ng ibang bagay, may mga hindi nakapagtapos. Maraming hindi nakapagtapos dahil sa halip na pag-aaral na tupag, nandun na pumasok sa mga relasyon. Pag pumasok ka kasi sa relasyon, ito po yun sa relationship, of course, susunod po niyan, married, pagpapamilya. Yan tanong, nag-aaral ka pa, paano itataguyod mo yung pamilya? Hindi po ba mas maganda kung nag-aaral ka pa, tapusin mo muna yung pag-aaral mo, and pag nakatapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng sariling trabaho o kay hanap buhay, then, doon ka mag-start ng tinatawag nating pagbubuo ng iyong pamilya. Ang sinasabi natin, mga kapatid at mga kaibigan, yung practical na payo ito, upang sa ganun, mapabuti at mailayo sa tinatawag nating tiyak na kapahamakan yung ating next generation. Pang-apat na practical na payo, igalang ang mga nakatatanda at tanggapin ang pagsaway. Again, igalang yung mga nakatatanda at tanggapin ang pagsaway, especially yung ating pong mga parents, yung mga magulang, yung mga kuya at ate. Ang pakikinig sa payo ay nagdadala ng karunungan at proteksyon. Wisdom and protection. Kaya ka pinapayuhan, kaya minsan sinasaway ka, para din yun sa iyo. Para din po yun doon sa pagtutuwid. Ang sabi nga po ng Kawikaan, chapter 19, verse 20, makinig ka sa payo at tumanggap ng turo upang ikaw ay maging marunong sa huli. Yung nakikinig ng payo at tumatanggap ng turo, nagiging marunong yan. Nagiging pantas yan Kasi nga, marunong makinig ng payo at tumatanggap ng turo ng pagsaway. Kaya sa mga kabataan, ito po yung pang-apat na practical na payo. Igalang natin yung mga nagtatanda. Igalang po natin yung kanilang mga ipinapayo sa atin, at the same time tanggapin natin yung pagsaway. Kung meron pong pagsaway na ginagawa, dahil maaring meron pong nakikita na hindi tama na ginagawa natin. Minsan sinasabi natin, ay si mama, si papa, paulit-ulit parang sirang plaka. Bakit paulit-ulit? Kasi paulit-ulit din yung pagkakamali ginagawa mo. Sabi nga ni Albert Einstein ba yung nagsabi, sabi niya, yung definition niya ng insanity. Sabi niya, insanity is doing same thing over and over again and expect change. Yun daw po yung insanity. Yung salitang insanity, kabaliwan. Sabi po ni Albert Einstein, yung kabaliwan daw po ay yung ikaw ay paulit-ulit sa iyong ginagawa, paulit-ulit, tapos ikaw ay umaasa ng pagbabago. Paano magbabago kung paulit-ulit yung ginagawa mo? Nakita mo na nagkamali ka doon, ulitin mo pa rin. Di ba? Sabi ko, kung ikaw ay nadapa doon sa isang lugar, halimbawa, meron ka dinadaanan isang lugar. Nung dumaan ka doon sa ganung oras, nakagat ka ng aso. Kinabukasan, dumaan ka pa rin, ganung oras, nakagat ka pa rin ng aso. Pag napangatluhan pa yan, ibang usapan yan. Anong ibig natin sabihin? Kung ikaw ay nag-i-expect, umaasa ka ng pagbabago, tapos hindi yung ginagawa ay paulit-ulit lang, insanity daw po yan. Now, ano po yung ibig natin sabihin? Mahalaga na nakikinig tayo ng payo at nandoon po yung tinatawag nating pagtanggap ng pagsaway sa atin. Dahil natututo tayo nagkakaroon tayo ng karunungan. Sabi ko nga, may mga pagkakataon, sinasaway tayo, maaaring sinasabi natin, paulit-ulit na lang yung pagsisermon, paulit-ulit na lang yung mga pagsasaway. Huwag mo rin ulit-ulitin yung pagkakamali. Dahil kung ayaw natin ulit-ulitin sa atin yung mga bagay na pagsaway, iayos na natin yung atin pong takbo ng pamumuhay. Huwag mo lang ulitin yung sinasabi sa yung mali, yung mulit-mulit na ipinapaalala sa iyo. O ngayon, pag natutunan mo yon, paano niya pang sasabihin, ibabalikan ulit yung mga ganong pangyayari. Now, igalang po natin ang ating mga magulang, igalang natin ang ating mga guro, and of course, igalang po natin ang mga leader spiritual. Pastor natin, igalang natin. Kung ano po yung mga advices sa atin,
Pakinggan natin, minsan may mga pagtutuwid, may mga pagtuturo, may pagsaway. Mga kabataan, huwag kayong magagalit, huwag kayong magrebelde sa paano kayo sinasaway. Huwag kayong maghimagsik, ika nga. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob at galit. Dahil isang araw, marirealize nyo, bakit kayo sinaway, bakit kayo tinuwid, bakit pinalo kayo, bakit pinagalitan kayo. At ito lang po yung payo ko naman doon sa mga magulang, sa mga nakatatanda. Pag ikaw ay magdidisiplina sa iyong mga anak o sa iyong mahal sa buhay, disiplinahin mo ng privately. Lalo kapag medyo nandun na yung nasa adolescent stage na. Ito yung nagiging pagkakamali ng mga magulang. Kasi nga gusto nating balansin po ito. Ito yung malaking pagkakamali ng mga magulang o kaya ng mga kuya at ate na sumasaway sa kanilang mga nakatatandang kapatid o kay mga anak. Ito po yun. Kapag ka sinaway mo sa harapan ng kanyang mga kaibigan kabarkada, yan po ay pagkakamali. Error po yan. Bakit? Pag sinaway mo siya sa harapan ng kanyang mga kaibigan, napapahiya yan. At pag napahiya yan, dyan nagpapasimula yung pagrebelde. Kung papaluin mo, papagalitan mo, privately. Huwag mong hiyain sa harapan ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kabarkada. Dahil dyan nagpapasimula yung pagtatanim ng samaan loob ugali. Sawayin mo, privately. Pagsabihan mo, paluin mo privately. Kung gusto mong paluin. Sabi nga dyan ay, meron pong tamang paraan. Hindi yung nakita mo na doon, tapos sisigawan mo ng pagkalakas-lakas sa harapan ng mga tao, ng mga, anong ginagawa, tinatanggalan mo ng, kumaga, inaalisan mo siya ng pagrespeto sa iyo. Kaya marami pong mga kabataan sa panahon natin ito, gusto ko pong i-orient, mga magulang. Marami pong mga kabataan ngayon, nawawalan ng respeto sa kanilang mga magulang at nakatatanda dahil sa kanila din pong ginagawa. Sa papanong paraan, hinihiya sa harapan ng maraming tao. Kaya again, tinuturo po ng Biblia na igalang yung mga nakatatanda at tanggapin yung pagsaway. Pero yung pagsaway natin, ayusin natin, daanin po natin sa tamang paraan. Sana po naintindihan po natin, mga kabataan, mga magulang, balansehin po natin. Matutong tumanggap ng pagsaway sa halip na maghimagsik. Sa mga kabataan, pag sinasaway, huwag magrebelde, huwag maghimagsik. Lalo po kapag maayos yung pamamaraan ng pagsaway. Sa mga magulang naman, ayusin po natin yung pagsaway. Ayusin natin yung pagdidisiplina sa kanila. Matapos mong disiplinahin, matapos mong sawayin, sabihin mo sa kanila yung dahilan. Bakit mo sila sinaway? Huwag mong hiyain sa harapan ng maraming tao. Dahil, minsan, yun yung nagiging parang, niyo po, may mga ganong mga magulang, parang panakot na. Sige, hiyain kita. Sige, tatanungin ko yung ganito, pupuntahan ko yung mga kaibigan mo. Pag ganun yung mangyayari, hinihiya natin, dyan po nagpapasimula ang pagrebelde. Kaya kung ayaw po natin maging rebelde yung mga anak natin, kausapin natin privately. Heart to heart. Kausapin mo, ipaliwanag mo sa kanya. Yun po yung tamang approach. Kaya nga, itinuturo po natin to para nang sa ganon, ma-orient natin ang wasto. Yun pong mga kabataan. Sabi nga natin, ang focus natin ngayon mga kabataan, nag-side comment tayo, patungkol naman po dun sa nakatatanda upang mabalanse. Now, sa mga kabataan, matutong tumanggap ng pagsaway sa halip na maghimagsik. Pag kay sinaway ka, magpakumbaba. Pag nagkamali, humingi ng tawad. Ayan, pagka merong mga talagang mga hindi tamang ginagawa o nagagawa, yan, humingi ng sorry. Yung paghingi ng tawad, hindi ka bawasan yan, kundi pagpapakita na ikay responsable, ikaw ay mabuting tao. Panglimang practical advice, maging mabuting halimbawa. Wow, ito yung maganda. Sa mga kabataan, maging mabuting halimbawa. Ang edad po ay hindi hadlang upang maging impluwensya sa iba. Hindi hadlang ang edad para maging modelo. Sabi nga po ng unang Timoteo 4:12, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa asal, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Wow! Diba? Ang sabi ni Paul kay Timoteo, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan.
O paano hindi hamakin ang kabataan mo? Sabi, kundi maging halimbawa ka. Magpakita ka ng halimbawa, magpakita ka ng pagiging modelo. Saan? Sa pananalita. Yung pananalita mo, maging modelo ka doon. Sa asal o sa ugali. Sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Maging modelo ka. Kaya sa mga kabataan, mas maganda makikita natin yung mga kabataan malilinis. Malinis sa tahanan, malinis sa gamit, hindi yung pag-uwi sa galing sa school, yung medyas tapon dyan kung saan, yung uniform kung saan lang itinatapon. Hindi tamang practice yun eh. Now, sabi nga natin, maging mabuting halimbawa. Hindi pwedeng hamakin ng sino man ang iyong kabataan kung ikaw ay nagiging mabuting halimbawa. Naging mabuting halimbawa ka sa pananalita, sa asal, sa pananampalataya. Maging mabuting halimbawa. Maging active sa church. Sabi nga natin, di ba, palagi natin narinig yung mga young people daw po ay backbone of the church. Nandun po kasi yung lakas eh, habang nasa kabataan. Pero alam po, mas maganda ma-motivate natin yung mga young people na kung saan maging good model, maging mabuting halimbawa. Maging huwaran, ika nga, na kung saan maging huwaran sa pananalita, sa asal, sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa kalinisan. Ipakita si Kristo sa iyong pananalita at kilos. Di ba maganda nakikita sa atin sa paraan ng ating pananalita, sa paraan ng ating pagkilos, ang Panginoong Kristo. Maging leader ka sa pamagitan ng mabuting halimbawa. Yan yung challenge sa mga kabataan. Na pang-anim na praktikal na payo. Magsikap at iwasan ang katamaran. Magsikap at iwasan ang katamaran. Ang kasipagan po ay nagdadala ng tagumpay at karangalan. Nakakalungkot sa panahon pong ito. Marami pong mga kabataan ay tamad. Bakit tamad? Minsan utusan, magugas ka nga ng plato. Ay, may ginagawa ako pero ang hawak gadget. Ngayon, nakakalungkot na nawawala na yung sipag. Noong panahon nga, mga kapatid, yung mga nakaranas po noong, kaya saludo tayo sa mga magulang, sa mga nakaranas ng hirap na sa pag-aaral. Alam po, may mga estudyante na bago makapasok, ang ginagawa po muna, naghahanap muna ng panggatong, ibinibenta muna para may baon. Yung iba, kumukuha muna ng saging, kumukuha muna ng kamote, ibinibenta muna para may pambaon. Ngayon, nakakalungkot binigyan muna ng baon, nagrereklamo pa, ito lang. Yung iba minsan, yung baon ay, alam niyo po yung baon, minsan yung baon na binibigay, pamasahe lang. Ang ginagawa, para may pambili ng pagkain, naglalakad. Yun po yung mga sacrifices. Ano po yung sinasabi natin? Ito yun Sa mga kabataan ay challenge everyone na magsikap at iwasan ang katamaran. Dahil ang kasipagan ay nagdadala ng tagumpay at karangalan. Ang sabi po ng Colosas 3:23, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na para bang sa Panginoon at hindi sa tao. Gawin natin ng buong puso. Gawin mo na may puso, ika nga. Gawin mo na may pagmamahal. Pag ginawa mo ng galing sa puso mo, may commitment diyan, may dedication, hindi mo bara-bara na gagawin. Gagawin mo ng buong husay. Ibig sabihin, maging responsable sa pag-aaral, maging responsable sa iyong trabaho kung nagtatrabaho na, maging responsable sa gawain sa church. Huwag naman yung masyado kang masipag sa pagtatrabaho, ayaw mo maliit sa trabaho, ayaw mo maliit sa pag-aaral, tapos sa church, para po bagang napakabigat. Huwag pong ganon. Balanse natin. Maging responsable sa pag-aaral, sa trabaho, sa gawain. Ibigay ang iyong pinakamahusay, pinakamainam, sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap. Kaya sa mga kabataan, I challenge every young people, especially yung mga kabataan na aking pinangangasiwaan. Gusto ko po makita na at kumbaga mapapakinggan ko pag sinabi sa ang church ito, nandiyan yan sa labo, kaya pala masipag, kaya pala masinop. Yan po yung magandang na-identify. Mahirap pag sinasabi, saan ba yan? Kaya pala tamad. Mas maganda makita natin yung responsable sa iba't ibang aspeto. Kung nag-aaral, responsable sa pag-aaral, responsable din sa pagtatrabaho, responsable sa gawain sa loob ng tahanan, responsable din sa gawain sa church.
ibigay mo yung pinakamahusay sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap. Panghuli sa practical advice, magtiwala sa Diyos sa iyong kinabukasan. Ngayon po, challenge sa mga kabataan, lalo tigit kapag may mga pinagdadaan ng financial or material problems, lalo po sa pag-aaral. Minsan nag-iisip, kaya ko bang itaguyod yung aking pag-aaral, kaya ko bang makapagtapos? Gusto ko po kayo encourage. Ngayon pong panahon ito, wala pong hadlang. Kahit po yung financial, alam po niyo, napakarami pong mga tulong ang pwede po nating makuha. Kung magbubukas ka lang ng puso't isip mo, mayroong kaparaanan. Pero ang gusto po nating iwan ngayon, magtiwala sa Diyos sa kinabukasan. Bakit? May mabuting plano ang Diyos para sa bawat kabataan. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang iniisip ko para sa inyo, upang kaibigyan ng kinabukasan at pag-asa. Kaya kapag naintindihan natin yung totoong pagtitiwala sa Diyos para sa ating kinabukasan, meron pong magandang plano ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan man, hindi ka iiwan na nakabitin sa ere, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Now, ito po yun. Huwag magmadali sa mahalagang desisyon dahil sa takot. Minsan natakot ka, bakit ganun? Minsan, dahil sa takot, nagdidesisyon ka pa bigla-bigla. Huwag kang magdesisyon ng dahil sa takot, dahil sa pangamba. Mag-pray ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Magpalid ka sa Kanya. Lord, ilid mo ako sa tamang pagpapasya na aking gagawin. Magtiwala sa takdang panahon at patnubay ng Diyos. Meron pong takdang panahon at meron pong guide ang ating Panginoon. Stable, i-ano po natin, ikalma natin ang ating sarili, magtiwala sa Panginoon, and let God lead you. Hayaan po natin yung patnubay ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Andyan din po yung atin pong mga leaders. Andyan po yung pwedeng magpayo sa atin kung ano po yung dapat nating gagawin. Now, sabi po ng Kawikaan chapter 16 verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay magtatagumpay. Gusto mo ba magtagumpay? Ito yung sinasabi ng Biblia. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay magtatagumpay. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya, iandog mo, italaga mo, i-devote mo sa Kanya, at yan ay pagtatagumpay niya. Ang kabataan ay hindi lamang yugto ng buhay. Ito ay panahon ng paghahanda. Kung lalakad ka na kasama ang Diyos ngayon, magiging matatag ang iyong kinabukasan sa karunungan at pananampalataya. Samahan tayo ng Panginoon sa mga young people, sa mga kabataan na nakapakinig ng atin pong pagtuturo, pangangaral ngayong gabi. Nawa, ito ay mag-sink in sa ating puso, sa inyong puso at isip. Nawa ito ay maging kaparaanan upang sa ganoon, ang inyong pagpapasya ay maging responsable. Hindi padalos-dalos, kundi meron pong inspirasyon, merong gabay mula sa ating dakilang Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos sa gabi pong ito.